hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, rababa shiki arada baba syande. Sheko tonorododo basiki ararararara. Oh Lord God, search our heart, oh Lord God, hallelujah. Oh Lord God, hallelujah, Lord God, kung may nakikita po kayo sa aming kahinaan, aming po mga pagkukulang, dakilang Ama. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, kami po'y lumalapit po sa iyo, dakilang Ama. Panginoon, ano man po, O Diyos, ang mga kahinaan ng bawat isa po sa amin. Lord God, we are here, Panginoon. We want you, O Jesus. We need your love, O Jesus. Oh, Rabasyakaradababasyandararakiradabasyande. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat, salamat, Panginoon. Sapagat kami po, O Diyos, ay nakapagpupuri at sa amin po pagpupuri, dakilang Amay. Nararanasan po namin ang kapayapaan. Nararanasan namin ang pag-asa. Nararanasan po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong yakap. Nararanasan po namin ang iyong aliw, Panginoon. O radabashiki ararararabababashiki arararara. Hindi po mananatili sa amin ang mga suliranin. Panginoon, sapagat ikaw ang aming pong Ama. Kami mga anak mo, Panginoon. Kami pinili mo, tinawag, Panginoon. Sapagat inilalaan mo kami, Panginoon, sa iyong pong buhay na walang hanggan ay pinangako sa bawat isa po sa amin. O radababashiki ararararara. O larararabababashiki tanaradadada, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, purihin ka po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, Lord God, naririto ang iyong mga anak. Alam mo po ang laman ng puso ng bawat isa. Alam mo po, O Diyos, ang mga kabigatan, dakilang Ama. Pero naniniwala po kami, Panginoon. Lord God, ang pangako mo po, Panginoon, sa aklat po ng Matthew 11:28, Panginoon, lumapit kami sa iyo, kaming lahat na napapagal, kaming lahat na nabibigatan at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Lord, ganyan mo kami kamahal, dakilang Ama. Although, Panginoon, kami pinagkakasala, minsan, Panginoon, dumarating sa amin na kami pinanghihina. Pero, Lord God, mga salita mo magpapalakas sa amin, Panginoon. Lord God, ang mga salita mo ang aaliw sa amin sapagkat ang salita mo po'y buhay at makapangyarihan, Panginoon. Lord God, ganyan man, Panginoon, ang iyong mga anak na lumalapit sa iyo, hindi mo po iniaapoy. Sapagkat ikaw po ang may salita sa aklat po ng Santiago 4, Panginoon, verse 8. Draw nigh to me and I will draw nigh to you. Lord, salamat po, Panginoon. Wala kang pinipili, Panginoon, na lalapit sa iyo. Sapagkat lahat mo ng nilikha mo, mahal na mahal mo, dakilang Ama. Ibinigay mo ang iyong buhay, dakilang Diyos. Panginoon, para sa lahat ng lalapit sa iyo, na mararanasan ang iyong yakap at alib, mararanasan ang kapatawaran, mararanasan po, Panginoon, yung pangako mo na buhay na walang hanggan. Lord God, sapagkat ikaw, Panginoon, Lord God, ay naririyan sa kalangitan, ipinaghahanda mo kami ng tahanan, dakilang Ama. Kaya Lord God, lahat ng mga pagsubok namin pong pinagdadaanan, ito po'y materyales na iniipon mo, Panginoon, dyan sa kalangitan, dakilang Ama. Bawat pagsubok, Panginoon, Lord God, dito po namin, Panginoon, Lord God, na makikilala kung gaano kang kabuting Diyos. Kung paano mo kami, Panginoon, tinutugon, dakilang Diyos. Oh, salamat, salamat po, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na ang pangako mo po sa amin, Panginoon, kapayapaan ang iniiwan mo sa amin, dakilang Ama. Ang kapayapaang iniiwan mo sa amin, hindi namin ito kaya matakbuhan sa sanlibutan. Kaya Lord God, hindi kami dapat matakot. Hindi kami dapat panghinaan, dakilang Ama. Sapagkat kami pong lahat, Panginoon, kami pong pinili mo, tinawag mo, dakilang Ama, upang iparanas ang iyong pong walang hanggang pagmamahal, ang iyong walang hanggang kabutihan, ang iyong pong walang hanggang, Panginoon, nalingap, dakilang Ama. Hindi mo tinitingnan ang aming karumihan. Was na kami po'y lumapit sa iyo, dakilang Ama, ipararanas mo sa amin ang iyong pong pag-ibig. Was na kami po'y lumapit sa iyo, dakilang Ama. Lord God, kami po'y iaangat mo, dakilang Diyos. Bibigyan mo kami ng kalakasan. Bibigyan mo po kami, Panginoon, Lord God, na walang hanggang, Panginoon, Lord God. Yung banal na Espiritu mo ang aaliw sa amin. Ang banal mong Espiritu magtuturo sa amin ng lahat ng bagay. Ang banal mong Espiritu magpapala sa amin ng mga salita mo. Oh, salamat, salamat, dakilang Ama.
Panginoon, ibinuhos mo sa amin ang iyong pong banal na Espiritu. Kaya kami malayang nakakaawit, malaya kami nakapagpupuri, malaya kami nakasasamba, Panginoon, sapagkat ang lugar na ito, dakilang Ama. Panginoon, itinalaga mo, O Diyos, ang lahat ng iyong pong mga anak, upang ang lahat ang darako sa lugar na ito, dakilang Diyos, ay makararanas po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, rababasiki, ararararara. Oh, radadadabasiki, tanaradabasiki, tanaradaya siyante. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, purihin ka po, Panginoon. Lord God, bukas ang kalangitan, dakilang Ama. Nakikita namin, O Diyos, ang iyong nagsalaksang anghel na nag-aawitan, Panginoon. Oh, radababasiki, tanaradabasiki, tanaradabasyandararahante. Shekorodobasikita narararararababababababa. Oh, laradabashikita naradayas yan nararahan. Oh, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, hallelujah, Jesus. Lahat ng iyong mga anak na naririto, Panginoon, maranasan po, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong presensya. Maranasan po, Panginoon, Lord God, na sa pamamagitan ng iyong presensya ay maranasan po namin ang kapayapaan. Sa pamamagitan po ng iyong presensya ay maranasan po namin ang kalayaan. Maranasan po namin ang assurance, Panginoon, ng aming pong kaligtasan. O radabashiki yarararararababababa. Ang lahat ang dumarako dito na nanghihina, Panginoon, palalakasin mo, dakilang Ama, sa pamamagitan ng iyong presensya. Ang lahat ang dumako sa lugar na ito na puno ng problema, aalis sa lugar na ito, Panginoon. Ang pag-asa ay pinangako mo, dakilang Ama, sapagkat ang pag-asa mo hindi bumibigo, Panginoon. Lord, pangako mo po sa aklat mo ng Romans 5:5, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Lord God, ibinuhos mo ang Espiritu Santo na nasa sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Hindi kami mananatiling bigo, Panginoon, sapagkat ibibigay mo sa amin ang kalakasan. Ito po pangako mo sa aklat po ng Pilipos 4:13, Panginoon. I can do all things through Christ who give us strength, Panginoon. Kaya Lord, ipagkakalob mo sa amin ang kalakasan mo. Ipagkakalob mo sa amin, dakilang Ama. Wala kami titinyan kundi ikaw, aming Panginoon. Ikaw ang aming titinyan, dakilang Ama, na kung paano ka nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, magtatagumpay din kaming mga anak mo, dakilang Ama. Yan ang lagi po naming aalalahanin, sapagkat sa ibabaw ng mundo, Panginoon, Lord, dito'y punong-puno ng mga pagsubok. Pero ang pangako mo sa aklat po ng John 16:33, Panginoon, cheer up, I have overcome the world, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Pinagtagumpayan mo na ang sanlibutan ito, dakilang Ama, sapagkat ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, dakilang Ama. Oh, hallelujah, Lord God, salamat. Salamat po, Panginoon. Lord God, sapagkat pinalalakas mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord God, sa iyo pong pag-ibig at katapatan. Oh, glory, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Kung meron man kaming kapatiran po, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, dakilang Ama, na dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, oh Lord God. Panginoon, Lord God, we pray, Panginoon. Lord God, na saan man sila naroroon, sila may nasa loob ng tahanan, sila may nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Sila man, O Diyos, ay naririto sa lugar na ito, dakilang Ama. Panginoon, ikaw po'y may pangako, dakilang Ama. Panginoon, we are more than conqueror through Jesus Christ. Kaya Lord, huwag mo pong hayaan, Panginoon, ang mga nandulupaypay ay manatili sa panlulupaypay. Kundi sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, sila po'y tatayo, Panginoon. Sila po'y maninindigan sa iyong mga pangako. Sila po'y hahawak mo sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat totoo, mga pangako mo po, dakilang Ama. Yung pangako mo sa aklat po ng 2 Corinthians 1:20, na kung gaano ang pangako mo sa iyo ay yes and amen through Jesus Christ. Hallelujah.
Kaya Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo na iniwan sa amin, Panginoon. Salamat po sa amin pong mga naririnig. Salamat po sa aming nababasa. Salamat po, Panginoon, sa mga preachers na ginagamit mo para po kami lumakas, dakilang Ama. Lord God, napakabuti mo. Sapagkat kami po, O Diyos, ay tinalaga mo po, Panginoon, sa isang buhay na pinagpala. Kaya kami dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, Panginoon, dahil mahal na mahal mo kami. Bilang kami po yung mga anak mo, Panginoon, ang sabi mo sa aklat po ng Hebreo 12, Panginoon, bilang kami po yung mga anak mo, dakilang Ama, kami po yung itinutuwid mo. Bilang kami po yung mga anak mo, Panginoon, kami dinidisiplina mo. Dahil kung hindi mo kami dinidisiplina, baka kami hindi mo tunay na anak at kami anak sa ligaw. Kaya Lord, salamat sapagkat ngayon nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Nararamdaman namin, Panginoon, sapagkat totoo kami po yung mga anak mo. Kami po yung anak mo na inaaliw mo, Panginoon. Kami po yung anak mo na hindi mo pinabayaan. Kami po yung anak mo na pinili mo, tinawag, Panginoon, upang ihanda sa araw ng iyong pagbabalik, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat sapagkat habang kami pinabubuhay, kami po may pag-asa. Kaya Lord God, hayaan mo po, Panginoon. Lord God, na habang kami pinananatili sa iglesyang ito, maranasan po namin, Panginoon, ang patuloy mong yakap at aliw na sa pamamagitan ng salita mo, nalalakipan po ng kapangyarihan. Ito po, O Diyos, ang magpapalakas sa amin upang magawa po namin ang iyong kalooban, Panginoon. Let your will be done sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang aming pong kasakasama magpakailanman. Kaya O Diyos, salamat, salamat po sa iyong pong papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. Salamat po, mga mang-aawit. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ang ating pong Diyos. Glory to God, sapagkat tayo po ay second week na, bago po tayo magsimula po ng ating pong pag-aaralan. Sige po, ako po ay hindi po makisimula hanggat hindi ko po nakikitang ang mga kapatira ay nagkakamayan at sinasabing, I love you with the love of the Lord. Sige, lapitan po natin ang ating pong mga kapatiran. Hallelujah, Lord God. Tumayo po tayo, glory to God. Iparamdam natin yung pag-ibig natin sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yes, oh Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, glory, 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 hallelujah, Lord God. I love you with the love of the Lord. Glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Napakabuti niyo po, Panginoon, sapagkat kami pinabubuhay sa pag-ibig mo. Glory, glory, hallelujah, Jesus. Salamat po, salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, oh Lord God, hallelujah. Purihin ka po, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Amen, amen, praise God. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. I love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen po. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ayan po. Salamat po. Hallelujah. Nakakasigla po ng katawan at damdamin kapag mayroon po lumalapit sa atin at tayo po'y binabate, I love you with the love of the Lord. Sapagkat totoong hindi po tayo makakaibig sa ating pong kapwa, kundi po natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At konti po lamang recap, yung pong ating pong naging topic po, glory to God, noong kabila pong linggo. Hallelujah, Lord God, yung sa John 14,
Verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, hindi nyo ito matatakpo sa sanlibutan. Kaya talagang kung atin pong nanamnamin po, ito pong iniwanang mensahe po ng ating pong Panginoon. Sa kanya pong mga alagad at lalo po tayo ngayon na nagbabasa po ng salita ng ating pong Panginoon. Ito po yung ginagamit niya pong bilang kaaliwan po natin. Bakit po ito sinabi ng Panginoon na kapayapaan ang iniiwan sa atin? Sapagkat yung kanya po mga salita na iniwanan po sa atin, ito po yung magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Kaya doon lamang po sa verse 1 ng John 14, glory to God, huwag kayong mabalisa, magtiwala kayo sa Ama at magtiwala din kayo sa akin. So ibig sabihin, nais ng ating pong Panginoon, anumang sitwasyon ng ating pong pinagdadaanan, lagi po tayong magtiwala sa ating pong Ama sa langit. At gayon din sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Sapagkat totoo po talagang ang ating pong Panginoon bago po siya inalis, bago po siya umakit sa kalangitan, inihanda na pong lahat ang kanya pong mga alagad. Kaya nga sabi niya roon na totoo na siya po ay nagsabi doon na kaya tayo hindi dapat mabalisa sapagkat ang ating pong Panginoong Jesus ay pupunta roon sa langit at ibaghahanda tayo ng matitirahan. Kaya tayo pong lahat ay meron na po tayo na ipinaghahanda ng ating pong Panginoon. Kaya kung dumadaan man tayo ng iba't ibang uri ng problema, ibig sabihin, tayo ay ipinaghahanda na ng ating pong Panginoon sa kalangitan. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong titigil kapag tayo po may mga problema. Ang lagi po nating aalalahanin, ang ating Ama sa kalangitan, glory to God, ay meron siya na kung saan ay plano. Meron siyang ginagawa sa atin sapagkat siya ay naandun sa right hand of the Father. Siya po'y nananalangin para sa atin pong lahat. Kaya kung tayo po'y dumaranas ng panghihina, dumadanas ng iba't ibang uri ng problema, ang sabi niya roon, glory to God, tayo po ay pinaghahanda ng tahanan. At kapag ang lahat ng ito'y napangyari na, siya'y babalik upang tayo kunin at kung saan siya naroroon, tayo din ay paroroon. Di ba napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon? Pagdating sa verse 6, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen. So ibig sabihin na andun yung kanyang paalala. Kaya kung kayo sasampalataya sa mga ginagawa ko, ang sabi niya sa verse 12, kayang-kayang doblehin ang mga ginagawa ko. Bakit? Sapagkat ako'y pupunta roon sa Ama, upang kung ano man ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ito'y aking ibibigay. At sa aking pangalan, ano man ang inyong hihingiin, ito'y aking gagawain. Bakit ka pa mag-aalala? Bakit hindi mo mararanasan ang kapayapaan ng ating pong Panginoon? At nangako din siya doon sa verse 15, kung ako'y iniibig nyo, susundin nyo ang aking mga utos. Pagdating sa verse 16, ano ang sabi niya? Pupunta ako sa Ama at ako'y dadalangin na kayo'y bigyan ng isa pang patnubay na walang iba kundi ang Espiritu Santo na sumasa atin at ito'y kasama natin magpakailanman. Kaya kung atin pong nanamnamin ito, bakit ka pa malulungkot? Bakit ka mababalisa? Bakit ka matatakot? Ay napakaganda ang pangako ng ating pong Panginoon. Yung Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon, hindi ito nakikilala ng sanlibutan. Pero tayo, nakikilala natin ang Espiritong ito, glory to God, sapagkat ito'y nasa atin. Amen? Kaya nasa sa atin ang banal na Espiritu. Sabi nga ng isang kapatid kahapon, sabi niya, ba't ganun ramdam na ramdam ko? Yung kung saan yung banal na espiritu na nasa puso ko. Totoo yan. Kasi hindi tayo iniiwanan. Ikaw may lumayo sa Diyos, pero ang banal na espiritu hindi lalayo sa iyo yan. Forever na natin niyang kasama. Bakit? Ito po, noong po ako po'y bago-bago pala, nagkakaroon po ito na katanungan. Bakit miski kayo may magkasali, hindi tayo iiwanan ng banal na espiritu? Kasi sa panahon ng tayo pinanlulupaypay, sa panahon ng tayo gumagawa ng mga hindi kalugod-lugod sa ating pong Panginoon, ito yung magpapaalala sa atin, anak, nalalayo ka na. Anak, ano na nangyayari sa iyo? Anak, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Dumaan ka man sa mahihigpit na pagsubok, eto lamang ako, kasama mo ako.
Kaya talagang totoo, hindi tayo dapat na kung saan ay nalulungkot, nababalisa, bahat lahat ng sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, inaalaw ng ating pong Panginoon. Glory to God. Dahil ang pangako niya, hindi kita iiwan ng nag-iisa. Amen. So ibig sabihin, ano man ang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Amen. Talagang totoo. Maging doon sa pala ng Old Testament, sa Book of Isaiah 43. Glory to God. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Di ba napakasarap na pangako? Glory to God. Pero mararanasan po natin ito na magiging kasama natin ang Diyos, lalo na kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, kapag sinusunod niyo ang aking utos, sinusunod niyo ang utos ng Ama, kami magpapakilala sa iyo. Kaya kapag tayo po'y sumusunod sa utos ng ating pong Panginoon, glory to God, magpapakilala sa pamamagitan ng mga testimony na ating pong nararanasan. Doon po nagpapakilala ang ating pong Panginoon. Kaya kapag hindi ka nakararanas ng kung saan ay mga kamangha-mangang gawa ng ating pong Panginoon, lapit na sa Diyos. Baka kailangan lamang na tayo lumuhod. Lord, ba't hindi ko po nararanasan? Kinakailangan lagi po tayong may testimony. Dahil ito po yung nais po ng ating pong Panginoon upang maranasan po natin yung kapayapaan na pangako ng ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin. Sapagkat sabi niya sa verse 26, glory to God, ang patnubay na ipinagkalog po sa inyo, ito yung magiging comforter nyo. Amen. Ito yung ating magiging taga-aliw. Ito yung ating pong magiging tagapagturo ng lahat ng bagay. Amen. At magpapaalala ng lahat ng mga sinalita ko sa inyo. Kaya talagang totoo, napakasarap basahin ang salita ng Panginoon. Ano yung mga pangako ng Panginoon na hawak-hawak mo? Sa panahon na ikay dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, lumuhod ka sa Diyos, Lord, ipaalala mo sa akin ang mga pangako mo. At mararanasan mo, doon sa pagluhod mo, ang mararanasan mo'y kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon. Kaya kapayapaan ang iniiwan po ng ating pong Panginoon. Hindi natin ito matatakpuan sa sanlibutan. Sapagkat totoo, ang sanlibutan ito'y punong-puno ng karumihan. Punong-puno ng iba't ibang uri na suliranin. Pero salamat sa Panginoon, yung ating tatay, amen, siyan lahat ang mag-aalis ng mga problema sa ating buhay. Ang nais lang ng ating pong Panginoon, patuloy tayong magtiwala at umasay sa Kanya lamang. Wala tayong aasahan kundi ang ating pong Panginoon. Once na tayo po'y lumuhod sa ating pong Panginoon, siya ang hihipo ng tao para ibigay ang ating mga pangangailangan. Unay ang Diyos, pangalaway ang mga taong gagamitin niya. Sapagkat hindi niya po ito sasalitin kung hindi ito niya pangyayarihin. Kaya lagi po tayong hawak sa pangako ng ating pong Panginoon. Hindi ka magiging isang talunan. Ikaw ay magiging isang mananagumpay sapagkat yan ay pangako sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya napakasarap pong alalahanin po ang pangako po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So ngayon po, glory to God. At yan po iiwan ko na yung pong salita na peace. Glory to God. Hallelujah. Amen. Ano po yung P? Pray, praise, worship. Amen. Kaya kapag tayo po'y may problema, manalangin ka. At ang panalangin, hindi ito magiging panalangin kung walang pagpupuri, kung walang pagsamba sa ating pong Panginoon. At kinakailangan kung ano yung ating pong ipinanalangin, mag-expect ka na ikaw itutugunin ng ating Panginoon. Amen. What you pray, believe it, and you have it. Amen. Kaya kung ano ang iyong ipinanalangin, glory to God, manampalataya ka na ito ay natanggap mo na. Amen. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. At ang A, accept, amen, the situation. God allows. Tanggapin natin ano man ang sitwasyon. Nalugi ka, nawalan ka ng trabaho, bumagsak ang negosyo mo, glory to God. Ikaw ay nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya mo. Atin lagi itong iaalaw na ito'y gawa ng ating pong Panginoon.
Dahil hindi niya hahayaan niya kung walang ituturo sa atin ng ating pong Panginoon. Hindi niya hahayaan ang mga sitwasyon para tayo manatili na kung sa'y lugmok. Hinahayaan ng ating Panginoon para po tayo tumayo at tayo magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Gamit ng ating pong Panginoon bawat problema. Gamit ng ating pong Panginoon bawat sitwasyon. Dahil ang lahat ng yan, that is in God's allowance. Amen? Allowance po, naalaw po ng ating pong Panginoon yan. Glory to God. At ano po susunod? C. Claim. Amen? I-claim natin kung ano yung pangako ng Panginoon. Kaya tayo nais ng ating pong Panginoon tunay na kapayapaan. Maranasan natin kung ito'y gagawin po natin. Amen? I-claim natin lahat yan. Ang mga pangako ng Panginoon. Glory to God. Na hindi tayo mananatiling nasa baba. Tayo itataas ng ating pong Panginoon. Glory to God. At lagi po nating iisipin, may pangako ang ating Panginoon, eternal life. Amen. Ang ating pong tirahan ng mundong ito, pansamantala lamang. Pero ang tunay na ating pong tirahan, walang iba kung hindi yung kalangitan. Amen. Lagi po nating aalalahanin, Lord God, na tayo po ang ating pong Panginoong Jesus. Glory to God, ay may pinangako sa atin. Dahil sa araw ng kanya pong pagbabalik, tayo po'y kukunin at titipunin doon sa kalangitan. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya yan po, para maranasan po natin, yan po ang susi para maranasan po natin yung tunay na kapayapaang buhat sa ating pong Panginoon. Amen? Glory to God, hallelujah. At ngayon po, yung pong ating pong bagong topic, glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ang ating pong bagong topic po ngayon, mabuting balita tungkol kay Kristo. Hallelujah, Lord God. Amen. Ating punti niya ng aklat po ng Romans 1:16-17. Hallelujah, Lord God. Hindi ko kinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. 17. Sapagkat sa magandang balita ay ipinakikita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong salita. Lord God, sapagkat totoo nga po, O Diyos, Panginoon, ang mga salitang ito, O Diyos, magbibigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan. Ito po'y magbibigay buhay sa amin, dakilang Ama. Sapagkat sa bawat pagtitipon ng iyong mga anak, Lord, ito po'y inihanda mo. Para po, O Diyos, sila po sa loob po ng isang linggo, ay meron po siyang panghahawakang mga pangako mo, mga salita mo, dakilang Ama. Na ito po'y kailangan po ng bawat isa po sa amin. Kaya Lord God, maraming pong salamat. Dalahin ko pong pakabanalin mo nga po ang iyong pong salita. At sa pamamagitan ng iyong pong banal na Espiritu na amin pong kasama, Panginoon. Lord, kayo po magbigay ng kapahayagan sa puso ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat totoo po, Panginoon, ang banal mong Espiritu, ito po yung pong amin pong tagapagturo. Ito po yung po nagko-comfort sa amin. Ito po yung nagpapaalala ng mga salita mo, dakilang Ama. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Kayo po ang amin pong bisita sa lugar na ito. Kayo po ang number one, Panginoon, sapagkat ito po'y gawain mo, dakilang Diyos. Kaya Lord God, dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, maging sa mga wala, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang mensaheng ito'y makaabot po sa kanila. Kung meron pong nanonood po ngayon sa live, Panginoon, Lord, dalangin ko po, dakilang Diyos, na ito po'y maging pagkapala po. Gamitin mo lang ang aking pong labi bilang daluyan ng iyong pong salita. Panginoon, ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Kahit dalangin ko po, Panginoon, na sa mga sandaling ito, ang pagsama ng iyong pong banal na Espiritu, na siya po, O Diyos, aaliw sa amin. Kaya salamat po. At sa iyo ko po, Panginoon, maingat na ibinabalik po ang mataas na papuri, pahasalamat, pagdakil at pagluwalhati tanging sa iyo po lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. So, mabuting balita tungkol kay Kristo. Glory to God. Kung atin po makikita, yung po sinabi po sa verse 16, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma. So doon po lang sa konti po na kung saan ay background,
na kaya po na andun po yung pong pagkasalita po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma, kaya po ipinadala po niya yung sulat, kasi nabalitaan niya na mayroong pumasok na ibang relihiyon doon po sa Roma. So ngayon naandun po yung kanya pong pag-aalala. Naandun po yung kanya po Panginoon, kanya po yung pong kumbaga kanya po na pag-aalala doon po sa mga tiga-Roma na baka sila po'y ma-deceive, baka sila po'y mailigaw sa pananampalataya. Kaya naandun ang kanya pong kasabikan, naandun yung kanya pong kagalakan, dahil siya po'y may salita doon na kinakailangan ang lahat ng mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon ay mabuhay sa kabanalan. Kaya dito po ko ating pong titingnan sa buhay po ni Apostol Pablo. Kaya marahil ito po'y malakas ang kanyang loob na sinasabing, hindi ko ikinahihiya. Glory to God, ang magandang balita. Magandang balita ng kaligtasan. Bakit po? Marahil kung ating pong titingnan, kaunti po lamang illustration. Maaari kung tayo po ay isa pong negosyante, at tayo po'y nagkakaroon po na kung saan isang product na ating pong ipinakikilala. Kung hindi mo ito lubos na nakikilala, halimbawa sabon, Safeguard. Kapag ikaw po'y endorser ng Safeguard, sabihin mo, abay, totoo ang Safeguard na ito ay nakatatanggal ng mga germs sa katawan. Kung ang iyo naman pong, ang iyo pong i-endorse naman ay Colgate, ito ay nagpapatibay ng ngipin at nag-aalis ng tartar. So, kumbaga ito po'y malakas ang loob ng isa pong tumatayo para po ipahayag ang kanya pong ipinopromote. Kaya ito po kung ating pong titingnan, ito po si Apostol Pablo, napakalakas ang kanyang loob na sinasabi niya, hindi ko ikinahihiya na ipahayag ang magandang balita. Bakit po? Maaari sa buhay po ni Apostol Pablo, ito po ay kanya pong karanasan. Maaari sa kanya pong buhay, nakita niya kung paano ang magandang balita tungkol kay Kristo ang nagbago sa kanya pong buhay. At maaari sa ating pong lahat, maaaring masasabi natin na talagang totoo, kung hindi ko narinig ang magandang balita ni Kristo, hindi mababago ang buhay ko. Kung hindi ko nalaman at hindi ko tinanggap ang kapangyarihan ng magandang balita ni Kristo, maaari hanggang ngayon ako'y alipin ng kasalanan. Kaya ngayon ito po pinauunawa po dito. Glory to God. Ni Apostol Pablo na kung saan na hindi niya ikinahihiya. Malakas ang kanyang loob sapagkat ang magandang balitang ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Kaya kapag narinig po natin ang magandang balita tungkol kay Kristo, meron kang kaibang nararamdaman. Amen. Ano po yung pong plano? Ano po yung ginagawa ng magandang balita? Sapagkat sabi niya, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Amen. So ibig sabihin, walang anumang magandang balita ang magbabago sa ating pong buhay. Napakarami tayo naririnig na good news. Glory to God. Bumaba na ang presyo ng bigas. Good news. Glory to God. Ang Pilipinas ay umaangat na. Glory to God. Pero kung wala po tayong magandang balita ni Kristo, anuman ang good news na yan, hindi yan magmamanifesto sa ating katawan. Ang tunay na magandang balita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ito yung tunay na magandang balita na magbabago, magpapala sa buhay ng bawat isa, makararanas ng kagalingan, makararanas ng himala, makararanas ng pagbabago sa ating buhay, makararanas ng kakaibang kilos ng ating pong Panginoon. Yan po ang tunay na magandang balita. Amen? Sapagkat miski anong ikwento mo sa buhay ng isang tao, kapag hindi kasama si Kristo, walang pagbabago ang buhay ng isang tao. Amen? Ano kaya po yung pong magandang balita? Ating punti niya sa aklat po ng 1 Corinthians. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi niya sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad na sinasabi sa kasulatan, praise God, verse 4. Inilibing siya at muling nabuhay. Sa ikatlong araw, tulad din ang sinasabi sa kasulatan. So kung atin pong makikita, atin pong ibalik sa verse 3. Atin po itong namnamin, glory to God. Bakit po may kapangyarihan ang magandang balita ni Kristo? Kaya kung atin pong itong titingnan, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat,
So, ibig sabihin, kapag meron po nagsishare sa inyo ng magandang balita, ibig sabihin, ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Miski ikuwento nyo sa inyong kaibigan, oy, ako'y nakaranas ng kung saan na pagpapala na rumaragasa. Ako'y nakaranas na kung saan na ang Panginoon ay kumilos sa aking buhay. Ako'y nakaranas na kung saan ang Panginoon ay gumawa ng himala sa aking buhay. Kapag yan ang balita na ating pong tinatanggap, makararanas ka ng pagbabago sa ating buhay. Pero kung ang maririnig mo lang balita ay pagmamalaki sa iyong katagumpayan na hindi naman kasama si Kristo, darating ang isang araw, ang katagumpayan mo rin mawawala rin isang araw. Dahil ang ating pong Panginoon nagsabi din sa aklat po ng Korinto, kung ikay may ipagmamalaki, ang ipagmalaki mo si Kristo. Hindi ang tagumpay mo. Ang tagumpay na ipagmamalaki mo, dahil kay Kristo ako'y pinagpala ng Diyos. Dahil kay Kristo ako'y binago ng ating Panginoon. Dahil kay Kristo naranasan ko ang kagalingan. Dahil kay Kristo pinagpapala ang aking buong sambahayan. Pero kung ipagmamalaki mo, glory to God, ay ang katagumpayan mo lang, na napakarami mga medalya ang anak mo. Meron nga akong nabasa ang post ng isang kapatira natin. Hindi natin dapat ipinagmamalaki ang marami nating medalya. Higit nating ipagmalaki yung ating buong sambahayan at ating mga magulang ay kalugod-lugod sa paningin ng ating pong Panginoon. Aanin mo ang maraming medalya kung mga anak mo na may pasaway. Aanin mo yung kung saan ay maraming tagumpay kung nakapalayo naman sa Diyos. Sa pagkatotoo na napakahalaga na sa ating buhay, ang ating pong mga anak ay maipaalala po lagi natin ang buhay ni Kristo. Na ang buhay ni Kristo yung kung saan nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Na si Kristo ay namatay para sa atin. Na si Kristo ay kung saan ay siya po ay matuwid, karapat-dapat. Pero ano ginawa niya? Glory to God. Tayo ay binayaran upang tayo makalapit sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya po rito, glory to God, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, ipinauunawa po rito. Kung ito po'y tanggap natin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, hindi mo na babalikan pa ang mga kasalanan mo. Dahil si Kristo ay namatay na para sa iyo. Si Kristo ay namatay para ikay mailapit sa Kanya. Si Kristo ay namatay para iparana sa iyo ang Kanyang pag-ibig. Dahil kung hindi natin ito narinig ang magandang balitang ito, baka wala tayo ngayon dito. Baka tayo naando roon sa kung saan-saan. Baka tayo naando sa mga kaaliwan, nasa gawa ng mundo, pero salamat sa Panginoon. Sapagkat kaya po tayo naririto upang ipaunawa, iparating sa bawat isa po sa atin, ilagay sa ating puso na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. At ano ang sabi niya sa verse 4? Glory to God. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. So kung atin pong aalalahanin, walang sino mang pinakadakila at kilala sa buong mundo na namatay na hanggang ngayon ay buhay. Kaya only Jesus. Kaya kung si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, mangyayari yan sa atin. Glory to God. Kung paano nagtagumpay ang ating pong Panginoon, magtatagumpay din tayo. Kung mamatay man tayo, glory to God, meron tayong pag-asa na sa pagbabalik ng ating Panginoon, muli din tayong bubuhayin ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya nga sabi doon sa aklat po ng Roma, sa mamatay man o sa mabuhay, tayo kay Kristo. Amen. Kaya makikita po natin to na napakahalaga po yan. Kaya maaari sa buhay po ni Apostol Pablo, malakas ang kanya pong loob na ito'y ipangaral. Dahil kaya po siya, napakarami niya po pinagtiisan, napakarami niya na kung saan ay pinagdusahan. Pero ang kanya pong pagdudusa, hindi dahil sa kanyang kasalanan. Siya po'y nagtiis ng sobrang hirap, nagtiis ng iba't ibang uri ng parusa dahil sa magandang balita ni Kristo. Amen. Dahil hindi siya natatakot. Dahil ang alam niya, yung kanyang ginagawa, ito yung sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Na ikaw ay gagamitin kong sisidlan.
Ibig sabihin, sisidla ng magandang balita, sisidla ng pagbabago, sisidla ng pag-asa, sisidla ng kung saan ay kagalingan na buhat sa Kanya. Kaya yan po ang nais ay paunawa ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Kaya kung ating pong makikita, glory to God, na doon sa Old Testament, meron po siyang ginamit na mga salita para ipaliwanag po sa atin yung pong hiwaga ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Glory to God, hallelujah. So kung ating pong titingnan, glory to God, yung pong sinabi niya po sa aklat po ng 1 Corinthians 15:3 and 4, si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing, hallelujah Lord God, at pagdating ng araw, siya'y muling nabuhay. So ating pong tingnan sa aklat po ng Galatia 1:12, hallelujah. Hindi ko tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Hesukristo mismo ang naghayag nito sa akin. Kailan po ito nangyari kay Apostol Pablo? Dahil si Apostol Pablo, siya po ay puspos ng banal na Espiritu. At pinatunayan po sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito po yung kanya pong natutunan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Dahil wala pong nagturo kay Apostol Pablo. Ang nagturo po sa kanya walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yung po yung nagtuturo po sa kanya. Dahil doon po sa road of Damascus, nung siya po itawagin ng ating pong Panginoon, magbuhat po sa araw na yon, ito na po ang pasimula. Bakit po? Sapagkat naranasan niya yung himala ng ating pong Panginoong Hesukristo. Noon doon po sa road of Damascus, doon po sa aklat po ng Acts 9, na kung saan siya pinaglalakad para hulihin po ang mga mananampalataya, dito po niya narinig ang tinig ng ating pong Panginoon. Na sinabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusik? At doon niya napatunayan, ito palang kanyang Jesus na kung saan hindi pinaniniwalaan. Ito palang kanyang Jesus na kung saan ay tinuliksa ang mga mananampalataya. Na dito yung mga mananampalataya ang itinataas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero wala pong ginagawa siya kundi usigin. At dito niya napatunayan, siya pala'y tatawagin ng ating Panginoon para mismo siya ang magpakilala kung sino ang Jesus na kanyang ipinakikilala. Siya yung namatay at muling nabuhay. Siya yung nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Kaya mismo sinasabi niya, hindi ito kung kayo narinig, ay tinagbuhat sa ating pong Panginoong Hesukristo ang katuroang ito, glory to God, na si Kristo ang itinuturo dito na siyang namatay at muling nabuhay, glory to God, pagdating ng 3 araw. At ano po sabi niya sa aklat po ng Isaiah? Ito po ay propesya doon po sa Old Testament, glory to God. Ang sabi niya, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanya pong tinanggap. So dito po ipinauunawa, doon pa lamang sa Old Testament, meron na pong propesya na meron pong tatanggap ng mga parusa, meron tatanggap na mga hirap, meron tatanggap na kung saan ay mga sugat, glory to God, para ito po sa atin pong lahat na sasampalataya sa Kanya. Ano po yung sinabi niya po rito? Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Siya ang nagbayad. Siya'y binugbog dahil sa ating pong mga kasalanan. Tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Di ba napakahirap ang kanyang naranasan? Bakit hindi mo siya paniniwalaan? Bakit hindi mo siya tatanggapin sa buhay mo na magbabago sa iyo? At sa mga hampas na kanyang tinanggap. So ipinakita rito, ang kanya pong buhay, nagsilbing isa pong hain. Amen? Na lahat ng mga parusa, dinanas niya para sa ating lahat. Amen. Kaya ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya kung makikita po natin, yung pong sinabi niya sa aklat po ng 1 Peter 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So ibig sabihin, yung pagkamatay po sa krus ng ating pong Panginoong Hesukristo, ang lahat ng ito'y kanya pong ginampanan. Ang lahat ng ito po'y kanya pong naranasan. Pinasan niya ang krus. Magbuhat po doon po sa simbahan na siya po'y hulihin, na siya po'y humarana, pasampasan niya ang krus. Glory to God, na habang pasampasan niya ang
ng krus hanggang doon sa Golgotha, glory to God. Itong lahat ng katakot-takot ang kanya pong naranasan. At ang bawat hambas, ang bawat sugat na kanya pong nararanasan, ito yung mga kasalanan. Upang tayo mamatay na. Saan? Sa kasalanan. Kaya yung pong lahat ng mga hampas na ating pong naranasan, ibig sabihin, ito po yung kabayaran ng lahat ng ating pong mga kasalanan. Ano po ang nais niya? Upang tayo po'y mamatay na sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, wala na. Mamatay na tayo sa kasalanan na umaalipin sa atin. Glory to God. At magagawa po natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung hindi po tayo makalalaya sa kasalanan, mahihirapan po tayo na sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya kung aalalahanin po natin ito pong mga salitang ito ng ating pong Panginoon, glory to God. Ang nais ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat na naririto, makasunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Makalaya po tayo sa anumang uri ng mga kasalanan upang magawa po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon. At kapag nagawa po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon, anuman ang yung pagdadaanan, dumaan ka man sa karamdaman, dumaan ka man sa iba't ibang uri ng problema, ang pangako ng ating pong Panginoon, tayo pagagalingin. May sakit ka sa bulsa, pagagalingin niya ng Panginoon. Pagpapalain ka ng ating Diyos. Anong uring karamdaman meron ka? Pagagaling ka ng ating Panginoon. May sugat ka sa puso mo? Ikaw ba ay kung saan naalipin ng kalungkutan? Ikaw ba ay naalipin ng galit? Ikaw ba ay nabigo? Ikaw ba ay nabasted ng iyong nililigawan? Ikaw ba ay nasaktan ng iyong kapitbahay? Pero ang pangako ng ating Panginoon, lahat ng yan dinala niya, pinasan niya, at sa pamamagitan ng kanyang tinamong sugat, lahat ng uri ng nagbibigay sa atin na kabigatan, tayong lahat ay pinalaya na ng ating Panginoon. Amen. Kaya yan po yung pong nais ng ating pong Panginoon na maunawaan ang bawat isa po sa atin. Glory to God. Ano po yung sabi niya po? Glory to God. Hallelujah. Sa aklat po ng Mateo 27:59. Hallelujah. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito at malinis na tela ng lino. Pinatunayan po na talagang totoo, nung si Jesus ay namatay, kinuha ang kanyang bangkay bilang ebidensya na talagang totoo na siya po ay namatay, glory to God, at siya po ay inilibing. Glory to God, hallelujah. At ano po ang sabi niya sa aklat po ng Gawa 22:24. Hallelujah. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. So, kinuha ang kanyang bangkay, binalutan ng kayong lino, pero pagdating sa Gawa 22:24, siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya ay, glory to God, manatili na patay sa libingan. Kaya pinakita dito ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan na dinanas ng ating pong Panginoon. Ito ang naging daan kung bakit marami na nakakilala sa ating pong Panginoon. Maraming tumanggap doon sa Book of Acts, glory to God. Kung ating pong itutuloy, ano po ang sabi sa verse 33, glory to God, hallelujah. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama. At ipinangakong Espiritu Santo, ito ang kanyang ibinuhos sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig. Bakit po? Ano po nangyari po sa Acts 2? Ang lahat ng mga alagad na kung saan naiwan, na sinabi ng Panginoon na huwag kayong aalis dyan hanggat hindi ko na ibababa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang lahat ng mga alagad na ito, sila po yung kung saan ay nakatanggap ng patotoo. Na talagang totoo ang ating pong Panginoon. Glory to God. Siya po ay pinaupo na doon sa kanan ng Amang makapangyarihan. Nandun na sa right hand of the Father. At doon siya po ang nag-i-intercede sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya ang sabi niya, tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Kailan to? Doon sa aklat po ng John 14, verse 16, na sinabi niya, ako'y dadalangin sa Ama upang kay babaan ng Espiritu Santo.
Kaya ito po'y napangyari at nakita po natin ano ang nangyari sa kanya pong mga alagad. Glory to God. Hallelujah. So ibig sabihin yung Espiritu Santo na ibinuhos, glory to God, sa mga alagad, ito ang nagpatunay na talagang totoo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maraming maliligtas. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito na dapat maipangaral si Kristo. Kaya dito po ay panutunayan po ng ating pong salita ng ating pong Panginoon. Para po mapatunayan na talagang totoo na kay Hesus Kristo, dito po mararanasan ang kaligtasan ng tao, na dito po makikita, ano po yung pong ating po na kung saan nakikita doon po sa magandang balita, na kung saan ipinangangaral po ni Apostol Pablo. 3 bagay po ang magaganap. Kapag ang magandang balita ay nahayag, meron pong magaganap sa mga tao na makakarinig ng magandang balita. Number 1 po dito, kaligtasan. Hallelujah, Lord God. Kaligtasan ang una na matatanggap ng isa pong tao na sasampalataya sa ating pong Panginoon, sapagkat ito po yung kapangyarihan. Glory to God. Ano po ang una pong matatanggap? Kaligtasan. Pangalawa po, pagtubos. At ang pangatlo, pagkapawalang sala. Ating puntin yan. Glory to God. Ano po sabi sa aklat po ng Awit 27:1? Halo. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa baga ang aking katatakutan? Si Yahweh, glory to God, ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? So ibig sabihin dito po'y pinatututuhanan na kapag po ipinangangaral ang magandang balita ng ating pong Panginoon, ito po yung mararanasan. Ito po yung pangako ng ating pong Panginoon. Sinasabi o si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Kaya kapag tayo po ay kung sa'y nakarinig ng magandang balita na ang ating Panginoon sa iyong ating kaligtasan, kanino ka matatakot? Kapag naranasan po natin ito sa iyong ating magiging muog, glory to God, kaya wala tayong dapat kasindakan. Kaya kapag tinanggap natin ang magandang balita tungkol sa ating pong Panginoon, yan ang iyong mararanasan, yung liwanag ng kaligtasan na buhat sa ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po sabi niya sa aklat po ng Awit 88 verse 1? Hallelujah. Yahweh aking Diyos, tangi ikaw lamang ang aking kaligtasan. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Kaya kung tayo po tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo po yung iniligtas ng ating pong Panginoon. Sa gabi pa lamang, patuloy po tayong laging nagpapasalamat sa Diyos. Dumudulog tayo sa ating pong Panginoon. Bakit? Kasi tayo yung binayaran ng ating Panginoon. Tayo yung tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya ang ating pong number 1 na magagawa, lagi po tayo na kung saan ay dudulog sa ating Panginoon. Lagi po tayo magpapasalamat sa ating Panginoon kung paano iningatan ng ating pong buong sambahayan, kung paano tinustusan ang lahat ng ating pangangailangan, kung paano natin naranasan yung kagalingan na buhat sa ating pong Panginoon. Kaya yan po yung pong mga pangako ng ating pong Panginoon. Once na tayo po ay nakabilang na sa pinangakuan ng ating pong Panginoon na kaligtasan, glory to God, mararanasan po natin yung aliw. At kapag tayo po'y dumulog sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin yung katugunan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. Kaya makikita po natin dito, glory to God, at doon po sa kaligtasan, ito po yung paunawa po ng ating pong Panginoon, glory to God. Sa aklat po ng Deuteronomy 26 verse 3. Inilabas kami ni Yahweh mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan. Totoo po ba itong naranasan ng mga Israelita? Totoo po na kung saan katakot-takot ang kababalaghan at kapangyarihan ng mga Israelita nung sila ilabas mula sa Ehipto. Ito po'y pagkapatunay dahil sila po'y nakalaan sa kung saan pangako ng ating pong Panginoon na kaligtasan. Kaya sila inalis doon sa Ehipto upang sila makalaya sa pagkakaalipin. At napakarami po nilang kapangyarihan na naranasan. Bago po sila umalis sa Ehipto, glory to God, 10 salot ang ipinaranas sa Ehipto para lamang sila palayain. Glory to God ng Paraon. Kaya makikita po natin dito
na talagang totoo, nais ng ating pong Panginoon kung paano naranasan ng mga Israelita ang kaligtasan at pag-iingat ng ating pong Panginoon. Ito'y ating po ring mararanasan. At nararanasan na po natin. Iba't ibang uri ng kapangyarihan. Glory to God. Hallelujah. Mga kakilakilabot na gawa at kababalaghan. Hindi ba kababalaghan yung mahati ang karagatan? Di ba ito'y kakilakilabot na mga hiwaga ng ating Panginoon? Noon sila po'y makaalis po at makalaya po doon, glory to God, sa bansang Ehipto. At naranasan po nila doon sa ilang, ang Panginoon ay nagtustos. Ilang na kung saan, walang tubig, walang puno, walang masisilungan. Pero sa gitna ng init ng araw, ang ating Panginoon ay nagpapadala ng ulap para sila'y malamigan. Di ba ini kakilakilabot na pagliligtas ng ating Panginoon? At pagkagabi ang ipapadala sa kanila ay walang iba kundi haliging apoy para doon sa gabi hindi sila malamigan at sila makaranas ng init. Di ba hindi kagilagilalas na pagliligtas ng ating pong Panginoon? Kaya pong mga ating pong alalahanin. Yan pong mga ginawa ng ating pong Panginoon sa ating pong ang mga ninuno. Kaya kung yan po'y yan po'y naranasan nila, mararanasan natin bakit tayo po ang mga New Israelite. Tayo po yung mga bagong Israelita. Tayo po yung mga inihuk po ng ating pong Panginoon para maranasan yung tunay na pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan walang pinipili. Lahat po tayo mahal ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Ano ang sabi niya? Glory to God. Sa aklat po ng Roma, glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. At ang kaligtasan po, mayroon pong tatlo na mararanasan ng tao. Hallelujah. Una po, yung pong pagkapalaya. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Sabi po sa aklat po ng Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Glory to God. Hallelujah. Dahil sabi ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Walang makaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kinakailangan na isugo ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil kung hindi isinugo ang ating pong Panginoon, kung walang magandang balita, lahat ng tao papuntang impyerno. Dahil mahal ng Panginoon ang buong sanlibutan. Kaya dito ipinakita niya doon sa kaligtasan na ipinangako ng ating pong Panginoon. Tatlo ang mararanasan ng tao, ang pagkapalaya. Palalayain ang lahat ng tao na sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya sa aklat po ng Romans 6:23, glory to God, hallelujah. Sapagkat kamatay ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ibig sabihin, dahil kinakailangan na kung saan yung kaligtasan ay pinangako ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay makaranas. Glory to God. At ang pagkapalaya po sa atin, ito po'y atin po natanggapin at ito po'y pangako ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Romans 8:1-2? Glory to God. Kaya nga wala nang kahatulong parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hallelujah. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay. Dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sino po nagsasabi nito? Walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa po'y pinalaya sa kautusan at sa kamatayan sa pamamagitan ng magandang balita na kanyang ipinangangaral. Kaya sa pamamagitan ng magandang balita na kanya pong ipinangangaral, nakaranas ng pagkapalaya ang lahat ng sasampalataya sa ating pong Panginoon. At ano po ang sabi niya sa aklat po ng Awit 103, verse 11-2, glory to God, 11-12. Ang gawat ng langit at lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kaya kung tayo po'y may takot sa ating pong Panginoon, napakalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo dapat mag-aalala. Baka ang nais lang ng ating pong Panginoon, patuloy tayong maniwala at umasa sa Kanya pong kapangyarihan. Dahil kung ating pong makikita gaano ang agwat ng langit at lupa, meron bang makasusukat nito?
Walang makasusukat nito. Pero ipinauunawa ng salita ng ating pong Panginoon, ganyang kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kaya kung tayo po'y may takot sa ating pong Panginoon, hindi mo kayang abutin ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi mo alam kung ano gagawin sa iyo ng ating pong Panginoon. Sapagkat napakalawak ang Kanyang pag-ibig, walang sino man makasusukat nito. Walang sino man na kung saan ay makapagsasabi, ganun kalaki ang pag-ibig ko sa Kanya. Sapagkat totoo, dahil ito po ipinauunawa. Glory to God. Bukod po sa pagkapalaya, glory, ano po sabi po sa verse 12, hallelujah. Kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, gaano niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Inaalala mo ba bang mga kasalanan mo? Kung totoong tumanggap ka sa ating Panginoon, kung totoong sumasampalataya ka sa ating Panginoon, na siya'y binayaran ng ating mga kasalanan, wala nang lahat ang ating mga kasalanan. Inalis ang lahat ang ating mga kasalanan. Kaya lagi po nating aalalahan, huwag na tayo magduduel doon sa, baka kaya hindi ako dinidinig ng Panginoon dahil ako'y makasalanan pa. Baka kaya ganito ang aking buhay dahil ako'y makasalanan pa. No, napakaliwanag ang salita ng ating Panginoon. Glory to God, na kung gaano kalayo ang silanganan sa kanluran, gayon niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kaya wala nang lahat ang ating pong mga kasalanan. Baka hindi ka lamang makalaya sa iyong pinagdaanan. O baka hindi mo totally na kung saan ay nagsisi sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Kapag ito po'y naisuko mo na sa ating Panginoon, forget everything. Kalimutan mo ng lahat ang mga ginawa mong kasalanan, magbuhat sa pagkabata mo hanggang sa ngayon nakakilala ka na sa ating Panginoon. Upang maranasan mo ang tunay na pinagpala sa ating buhay. Upang maranasan mo yung kapayapaan na regalo ng ating pong Panginoon. Ang lagi mong aalalahanin, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, glory to God. Yung lawak ng Kanyang pag-ibig, glory to God. At yung paglimot sa ating pong mga kasalanan. Kaya yung pong mga illustration, mga imposible po yan. Hindi pwede magtakpo ang kanluran sa hilangan. Glory to God. Kaya makikita po natin kanyang kalawak ang ginawa ng Panginoon para po lamang tayo ay makalaya. Amen. At ano pong isa po? Pagliligtas. Amen. Glory to God. Tayo po'y iniligtas, glory to God, ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng John 3:16? Asak na asak. Hallelujah, Lord God. Na dito po pinatutunayan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Yung pagliligtas sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo po'y sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, glory to God, at aalalahanin po natin yung dakilang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Dakila ang Kanyang pag-ibig. Bakit? Kaisa-isa niyang anak, isinugo. Dahil walang matuwid, wala kahit isa, walang makaaabot sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng ating pong Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya kung ito po'y ating nanamnamin, kaya ibinigay ang kanyang anak para tayo sumampalataya sa kanyang kaisa-isang anak. Glory to God. At mararanasan po natin yung tunay na kaligtasan. Glory to God. Napakaganda po ang offer ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ito po'y ating pong nanamnamin, at tayo po'y maniniwala na tayo po'y iniligtasan ng ating pong Panginoon, makakaranas po tayo ng kagaangan sa ating pong buhay. Bukod po dito po sa aklat po ng John 3:16, yung pagliligtas ng ating pong Panginoon, glory to God. Pag-iingat, hallelujah. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 7:14? Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Matthew 7:14. Ngunit makipot ang pintuan, makitidandaan papunta sa buhay, at kakaunti ang makakatakbo noon. Talagang kung titingnan po natin, napakakipot po ang papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya kakaunti po ang nakapapasok po dito. Bakit po? Yung pananampalataya sa ating pong Panginoon, glory to God, ito po'y napakadali po itong sabihin, pero ang dami nating pagdadaanan.
Sumasampalataya tayo sa ating Panginoon upang tayo po ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero dadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya talagang totoo, makipot ang papunta sa buhay na walang hanggan. Makipot ang daan. Bakit? Ang daming problema. Sumasamba ka pag araw ng linggo, pero pagdating ng araw ng Lunes, ang sasalubong sa problema. Pero kung lagi nating iisipin, mahal tayo ng ating Diyos. Dahil tayo po ay naandoon po sa makipot na daan. Kaya dadaan tayo sa maraming siit, maraming obstacles. Amen. Para pong isang sundalo, para po ikaw po ay maging isang ganap na sundalo, dadaan ka sa iba't ibang uri ng mga obstacles. Amen. Dadaan ka sa kung saan sa tinikan, dadaan ka sa batuhan, dadaan ka doon sa makikipot na daan, dadaan ka sa ilog, glory to God, para mapatunayan, you are true warrior. Amen. Ikaw ay isang sundalo na mandirigma, pero kung hindi ka dadaan sa mga obstacle, hindi ka magiging matagumpay na sundalo at ikaw ay magiging talunan. Amen? Kaya tayo pong lahat ay subject na dumaan dahil ang makipot na daan, ito po ay tungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. So tapos na po tayo doon po sa tatlong uri ng kaligtasan. Yung tatlong hagdan ng kaligtasan. So number 2 po, pagtubos. Glory to God. Tayo po ay tinubos na ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng glory to God, ng Romans 5. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Pagtubos na po, glory to God. Hindi tayo binibigaw ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin. Sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Glory to God. Hallelujah. Verse 6. Sapagkat noon tayo mahihinapan, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa ating mga kasalanan. 7. Mahirap mangyari ni ialin man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaari may mga na gumawa nito alang-alang sa taong mabuti. At pagdating po sa verse 8, glory to God, hallelujah. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kailan? Sa atin, mamatay si Kristo para sa atin nun tayo mga kasalanan pa. Kaya yung pag-ibig ng ating pong Panginoon pinatunayan sa atin kailan? Noon tayo makasalanan pa. Pinatunayan ng Panginoon kung gaano tayo kamahal, hindi tayo karapat-dapat. Pero ginawa ng ating pong Panginoon, ibigin tayo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para iparamdam sa atin yung kanyang dakilang pag-ibig. At ito'y pinatunayan, kaya tayo po'y tinubos ng ating pong Panginoon. Kaya naranasan po natin, glory to God, ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ano sabi niya sa aklat po ng Gawa 10:38? Glory to God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret, kung paano pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pupunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng diablo. Nagawa niya ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Sino po ito? Yung pong mga anak ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos, saan man sila pumunta, nararanasan nila yung pagsama ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya totoo po, dahil ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Dahil sa mga tinubos ng ating pong Panginoon, saan man dako pumunta ang mga lingkod ng Diyos, maraming naliligtas, maraming gumagaling, maraming nakararanas ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Pagkapawalan sala, glory to God. Hallelujah, Lord God. Nabanggit ko na po yung sa Romans 8:1-2, kaya dapat ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya talagang totoo na lahat po tayo dapat ipangaral ang magandang balita sapagkat alam po natin sa pamamagitan ng magandang balita ng ating pong Panginoon, mararanasan po natin yung kaligtasan, pagtubos, pagpapawalan sala. At sa kaligtasan, mararanasan po natin ang pagkapalaya, pagliligtas at pag-iingat ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan ang magandang balita ay maipangaral. Kaya lahat po na nag-aaral po sa atin, lahat ang nakatanggap sa ating pong Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magpagamit sa ating pong Panginoon upang makapagligtas ng kaluluwa. Dahil kung hindi ipangangaral ang magandang balita ng kaligtasan, paano maliligtas ang tao? Kinakailangan yung magpapagamit.
Kaya meron po tayong discipleship training para yung lahat ng ating pong natututunan, ito po yung ating pong mai-apply. Kaya dapat maipangaral ang magandang balita ng ating kaligtasan na ito po ay tulad ng pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Na sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano po sabi niya sa verse 17? Hallelujah, Lord God. Sapagkat sa magandang balita ipinakikita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayang tao sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya kung hindi pangangaral ang magandang balita ng kaligtasan, marami mga taong papunta sa apoy ng impyerno. Maraming taong mapapahamak. Ngunit kung maipangangaral ang magandang balita ng kaligtasan, maraming mabubuhay sa pananampalataya. Maraming tatawag sa ating Panginoon. Maraming lalapit at mababago ang kanilang buhay. Marami na kung sa'y makalalaya sa kasalanan sapagkat aalalahanin nila na ang ating Panginoon ay namatay para sa ating mga kasalanan. Glory to God. Sapagkat totoo nga po, hallelujah. Nasabi ko na po yung John 3:16, John 14:6, glory to God, na ito po yung pong magandang balita ng kaligtasan. At ano po sabi niya sa aklat po ng Gawa? 5-8, hallelujah. Ayan, siway na bautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, babautismo kayo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Nang magkatipon si Jesus at mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? 7. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kailan iyon. Kaya pagdating sa verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya lahat po na kung sa'y maghahayag ng magandang balita ni Kristo, ang pangako ng ating Panginoon, bababaan kayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung si Juan ay nagbautismo sa tubig, ang ating Panginoon magbabautismo siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kung tayo po'y nais po natin na tayo po'y magamit mightily ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo po'y magpakapuspos sa banal na Espiritu. Sapagkat yan po'y kung tayo po'y patuloy na lumalakad ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, ibubuhos sa atin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo magamit na makapagligtas ng kaluluwa. Ano po sabi niya sa aklat po ng Gawa 2:4? Hallelujah. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaya habang sila po ay kung saan nananalangin, nagpupuri, sumasamba, umaawit ng mga himno, bumabasa kanila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya yung lahat ng pinuspos ng banal na Espiritu, sila po yung kung saan ay nakaranas ng pagsama. At yung po sabi po sa aklat po ng Acts 2:36-39, na dito po ipinakita, glory to God, na ito po mga lingkod ng ating Panginoon. Ito po yung kauna-unahan po si Apostol Pedro ang tumayo at nangaral. Ano pong ipinapangaral po ni Apostol Pedro? Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako niyo sa krus ay isang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So, ibig sabihin, doon sa kanya pong pangangaral, ipinauunawa yung Jesus na ipinako. Ito yung ginawang Panginoon at Kristo. So, ibig sabihin, dito po ay nagkaroon po ng kapangyarihan. Kaya pagdating po sa 37, ano po sabi po ng mga tao? Glory to God. Nabagbag ang kanilang kalaoban na marinig ito. Kaya tinanong na si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawain? So, ibig sabihin, kapag ang isa pong ginagamit ng ating pong Panginoon ay puspos ng banal na Espiritu at ang ipapangaral tungkol si Kristo, makararanas ng konbiksyon. Makararanas ng kung saan ay pag-iisip o pagbabago ng karang sarili, ano ang aming gagawain. So, ibig sabihin, kung tayo po ay may puso na mangaral ng magandang balita, tayo po ay
pupuspusin ng banal na Espiritu. Kaya ano po ang sabi niya po, glory to God, pagdating po sa 38, hallelujah. Sumagot si Pedro, pagsisihin talikuran ang inyong mga kasalanan at magpagbautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailan matatanggap ang Espiritu Santo? Kung tayo po'y magsisisi at tatalikuran ang ating pong mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagdating po sa 2:41, ito po ang nangyari, glory to God, hallelujah. Tinanggap nila ang Espiritu Santo, hallelujah. Pagdating po sa 41, glory to God, kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral nila ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao sa araw na iyon. So, ibig sabihin, no, ang mga tao ay nakaranas ng konbiksyon ng banal na Espiritu, lahat na nakakarinig ng magandang balita, sila'y nagsisi at nagpabautismo, kaya 3,000 ang tumanggap sa araw na iyon. Bakit? Dahil gawa ng magandang balita na si Kristo ang ipinangangaral ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Kaya dito po nangyari, yung lahat na nakarinig ng magandang balita, sila pong lahat ay nanampalataya. Yung lahat na nakarinig ng magandang balita at nagsisi sa lahat ng kalapong mga kasalanan, sila po yung nakaranas ng kamangha-manghang gawa ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po dito, in conclusion, ang sabi po sa aklat po ng Habakuk 2:4, ang lahat na nabubuhay sa pananampalataya, glory to God, sila yung kalulugdan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi, glory to God, ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Meron ba naging hambog doon? Marahil yung mga hambog nung makilala at marinig ang mga aral tungkol kay Kristo, sila'y nagpakumbaba. Kaya pong mga nagpakumbaba, sila po yung naging matuwid sa paningin ng ating pong Panginoon. Kaya ipinakikita po rito, glory to God, ang lahat ng mga matuwid, glory to God, ang mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya tayong lahat na kung sa'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, dapat tayong mabuhay sa pananampalataya. At ang sabi niya sa aklat po ng Galatia 3:11, praise God, hallelujah. Malinaw na walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya lahat po ng tumanggap sa aral ng ating pong Panginoon, lahat po ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat sila'y itinuring ng ating pong Panginoon na matuwid. Kaya makikita po natin dito na talagang totoo, mag-isaklat po ng Hebreo 10:38, glory to God, na dito po ipinakikita po rin, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Kaya lahat po tayo, kung itinuturing natin ang ating sarili na tayo po'y matuwid, ibig sabihin, kalulugdan po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya napakasarap po na ating pong maunawaan na talagang totoo ang magandang balita ng kaligtasan. Ito yung magdadala po sa atin para po tayo manampalataya at ituturing po tayo ng ating pong Panginoon na isa pong matuwid. Kaya glory to God sa Romans 1:17 na talagang totoo po na sa pamamagitan po, glory to God, ng magandang balita ay ipakikita rito kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula. Hanggang kailan? Hanggang sa wakas. Kaya hanggang sa wakas, kung tayo'y patuloy na mananampalataya sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa wakas ng ating pong buhay, tayo po'y ituturing na matuwid ng ating pong Panginoon. Kaya tayo po ay kung saan ang ninanasa ng ating pong Panginoon, lagi po nating aalalahanin ang magandang balita ng ating pong Panginoon.
Lord God, na ito po yung magdadala po sa atin para po tayo ay makapamuhay. Sabi nga po diyan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya tayo pong lahat, nakalaan po tayo kung tayo po ay patuloy na susunod, mananampalataya sa atin pong Panginoon, at tayong po lahat ay makararanas. Sino po ito? Yung magpapagamit sa atin pong Panginoon. Yung magdadala ng magandang balita ng kaligtasan. Sapagkat lagi po nating aalalahanin kung paano tayo iniligtas ng magandang balita, atin po rin itong isagawa. Atin pong ipakilala kung sino yung Kristo na tinanggap natin sa ating buhay. Kung sino yung Kristo na nagbago sa ating buhay. At ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya tayo pong lahat, lalo po sa mga ginagamit na po ng ating pong Panginoon, lagi po nating aalalahanin na tayo po ay kabilang sa pinatawad, binayaran ng ating pong mga kasalanan. Yes, O Lord God. Sige po, tayo po lahat ay tumungo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Oh yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa ipinawa niyo po sa amin dakilang Ama. Na talagang totoo ang tunay na magandang balita ay walang iba kundi ikaw, aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, sapagkat binayaran mo ang lahat ng aming pong mga kasalanan. Lord God, ikaw po'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, ikaw po'y nabuhay na mag-uli. Lord God, ito po, O Diyos, ang katibayan na amin pong kung saan ay inaasam at amin pong pangahawakan. Kaya lahat po ng naririto, dakilang Ama, kung meron man ditong dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, kung meron pang naando sa kalungkutan, naando pa sa kung saan ay pag-aagam-agam, na baka sila hindi pa pinatatawad ng ating Panginoon. Kapatid, alalahanin mo ang salita ng ating Panginoon. Lahat ng ating mga kasalanan, binayaran na ng ating Panginoon. Lahat ng ating pagsalansang, nilimot na ng ating Panginoon. Kaya kung dumaranas ka ng pagsubok ngayon, itaas mo ang iyong kamay at lumapit ka sa ating Panginoon. Mahal tayong lahat ng ating Diyos. Ang ating Diyos, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya kung ano man ang ating pong pinagdadaanan, lapit lang tayo sa ating Panginoon. Lagi nating aalalahanin, lahat ng pagsubok na ating nararanasan, gamit ito ng ating Diyos para tayo ay magpagamit sa Kanya. Kung maranasan natin ang kalayaan, maranasan natin yung kakaibang pagkapala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, tayo tatayo upang ipatotoo ang kapangyarihan ng Diyos, upang ipagsigawan ng ating Panginoong Hesus na ating ipinakikilala. Siya yung Hesus na kung saan ay hinatulan. Siya yung Hesus na nagtiis ng hirap. Siya yung Hesus na nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang patunayan na lahat ng uri ng sumpa ay kanyang pinagtagumpayan na sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag tayo manlulupaypay, mga kapatid. Lagi nating aalalahan yung sinabi sa aklat ng Hebreo 12, verse 2. Always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya, huwag kang panghihinaan ng loob. Kapatid, lapit lang tayo sa Diyos. Alalahanin lagi natin ng lahat ng problemang ating pinagdadaanan. Doon sa krus ng Kalbaryo, Kanya nang pinagtagumpayan. Lahat ng alipin na kasalanan, pinalaya na. Lahat ng nakakaranas ng karamdaman, pinagaling na. At lahat ng kung saan ay naaalipin pa ng kahirapan, lahat ay payayamanin ng ating Panginoon. Sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan ng lahat ng ating Panginoon. Sino pa ang lalapitan mo? Walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating pag-asa, ang ating kalakasan. Sapagkat totoo na ang pag-asa ay hindi bumibigo. Sapagkat dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinuhos sa atin ng Espiritu Santo na nasa sa atin.
Kaya Lord, salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, Lord God, sapagkat anuman ang aming inaasahan, hindi kami dapat mawala ng pag-asa. Sapagkat hindi mo kami bibiguin, sapagkat kami anak mo. Ibinigay mo na sa amin ng tatak, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa amin, na ito'y katibayan, Panginoon, na kami anak mo. Kaya kami nakatatawag sa iyo ng Aba, Aba, Ama ko. Kaya Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sa kaaliwan ng iyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, Lord God, na kung paano ka nagtagumpay, magtatagumpay din kami sapagkat kami anak mo. Ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan sa lahat ng sasampalataya sa iyo. Kaya Lord, salamat po sa iyo pong mga anak na naririto. At Panginoon, kung ano man po, O Diyos, ang kanilang pong mga prayer request sa iyo, Lord God, dalangin ko po na sa oras na ito, maranasan po nila ang katugunan. Kung sila may mga katanungan, maranasan po nila, Panginoon, ang tunay na solusyon ay magbubuhat sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo pong pag-ibig. Salamat sa salita mo. Salamat po, Banal na Espiritu, na nagsisiwalat ng mga salita mo upang ito ang magiging kalakasan namin at aming maaalala sa panahon na kami daranas ng problema. Yung pong mga tatak na ipinagkaloob mo sa amin. Kaya Lord, maraming pong salamat. Kahit O Diyos, Panginoon, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat ng iyo pong mga anak na naririto. At dalangin ko po, Panginoon, magbuhat po sa araw na ito, ang maranasan po nila ay kalayaan. Maranasan po nila yung tunay na kaligtasan pangako mo. Maranasan po nila yung totoong pagtubos sa amin pong buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat sa magandang balita ng kaligtasan tungkol sa iyong anak na si Kristo Jesus. Kaya Lord God, sa iyo po namin, Panginoon, maingat ay binabalik po ang napakataas na papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.